Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito kay Bagyong Basyang na ngayon nga po ay tropical storm category na at may international name na Peña. Simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery. Mapapansin po natin yung sentro nitong si Bagyong Basyang ay nasa may Philippine Sea pa rin. Ngunit dahil malawak po ang kanyang mga kaulapan, nakakaranas na nga po ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Visayas, Masbate, and sa may Mindanao area. At ito nga pong sentro nitong si Bagyong Basyang, huli pong namataan sa layong 440 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay pong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-southwestward. May kabagalan 15 kilometers per hour pa rin po ang kanyang pagkilos. Aside po dito sa Bagyong Basyang, umiihi pa rin po ang ating amihan kaya't makakaranas pa rin po ng maulap na panahon na may mga light rains yung ating mga kababayan dito po sa may Batanes. But for most of Luzon naman po, mas maganda po yung ating weather situation. At ito naman po yung ating latest forecast track and intensity. Inaasahan nga po natin ngayong in the next few hours mag-west-southwestward po yung track nitong si Bagyong Basyang. But after that, within 24 hours naman po mag-westward naman po yung motion nitong si Bagyong Basyang. Inaasahan nga po natin maaari na po maglandfall itong si Bagyong Basyang mamayang gabi o bukas ng madaling araw sa may Surigao del Sur at posible nga po habang tinatahak nga po yung areas na ito ay posible po mag-west-northwestward patungo po dito sa may Central and Western Visayas area maging dito sa may Northern Palawan. At i-emphasize ko lang din po itong forecast confidence cone. So maaari pa rin pong southward or northward shift yung track ng sentro nitong bagyo. Ngunit yun nga po, malawak pa rin po yung makakaranas ng mga pag-ulan at yung malalakas na hangin nitong si Bagyong Basyang. Inaasahan din po natin lalapit po dito po sa may Siquijor or sa may Negros Oriental yung sentro ng bagyo, possible po bukas ng hapon, and by Saturday naman po maaari pong nasa may Northern Palawan na po ito at maaari din pong mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang by Saturday, and by Monday naman po maaari maging low pressure area na lamang po ito habang nasa may West Philippine Sea. Ito naman po yung mga areas na may wind signal number 2 sa ngayon. Dito pa rin po sa may Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bocas Grande Island, Surigao del Sur. Sa may extreme northern portion ng Davao Oriental, maging dito din po sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental. Sa may northern portion ng ng Bukidnon, and dito din po sa may Camiguin. And wind signal number 1 naman po, ang inaasahan po natin dito sa may southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito po sa may Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Oriental, Occidental, Guimaras, Iloilo, maging dito po sa may Capiz, and sa may southern portion din po ng Aklan, central and southern portions ng Antique, Dinagat Islands, and also sa may northern and central portions din po ng Davao Oriental. So yung mga may wind signal number 1, sila po yung makakaranas ng 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin within the next 36 hours naman po yan. Aside po dyan, may nakataas pa rin po na wind signal number 1 dito sa may Davao de Oro, sa may Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, sa nalalaming bahagi ng Bukidnon, sa may northern portion ng Cotabato, maging dito sa may Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa may Misamis Occidental, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, maging dito po sa may northern and central portions ng Zamboanga del Sur, and sa may northern portion ng Zamboanga Sibugay naman. So pinag-iingat nga po natin yung ating mga kababayan na may mga wind signal number 1 and 2 dahil kahit wala pa po tayong nararanasan ngayon ng mga bugso ng hangin, may lead time po kasi yung ating warning na yan. So yung wind signal number 1, within 36 hours pa po natin mararanasan yung mga ganitong hangin, and yung mga may wind signal number 2 naman po within 24 hours naman po natin mararanasan yung mga malalakas na hangin. And aside nga po sa mga banta ng hangin, pinag-iingat din po natin yung ating mga kababayan na nandito nga po sa may
orange and yellow na mga lalawigan dahil ito nga po yung mga makakaranas naman ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ina-emphasize po natin itong bagyong ito ay magdadala po ng possible na malawakang mga pagbaha, especially sa mga areas po dito sa may Caraga and also sa may Misamis Oriental, maging sa may Davao de Oro and dito po sa may Davao Oriental. So doble ingat po and maghanda po yung ating mga kababayan. Possible din po yung mga localized floodings, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ngayong araw dito po sa may Eastern Samar, Southern Leyte, sa may Davao del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, maging sa may Zamboanga del Norte. Ngunit kahit wala po tayo dito sa ating weather advisory, possible pa rin po yung malalakas na mga pag-ulan and also po yung mga thunderstorm activities sa kabuuan ng Visayas and Mindanao maging sa may Masbate area. Bukas naman po, inaasahan po natin yung sentro ng bagyo ay maaari pong tumawid na dito sa areas ng Mindanao and also some parts din po ng Central and Western Visayas. So inaasahan po natin, maaari pong makaranas ng 100 to 200 millimeters din na rainfall bukas yung ating mga kababayan. Dito pa rin sa kabuuan pa rin ng Caraga, sa may Northern Mindanao, maging dito po sa may Central and sa Western Visayas and also sa may Negros Island region, pati sa may Southern Leyte. 50 to 100 millimeters pa rin po dito po sa nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, maging sa may Davao region, Lanao del Sur, and sa may Zamboanga del Norte. But other than that, possible naman po na meron na pong epekto yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies dito naman po sa may Bicol region, Quezon, and for the rest of Mimaropa. So meron pa rin po tayong mga pag-ulan dyan bukas. And for Saturday, inaasahan nga po natin, by Saturday, nandito na po sa may Palawan area yung sentro ng bagyo. So possible po yung mga 100 to 200 millimeters na rainfall sa may Aklan and Antique. And for 50 to 100 millimeters na rainfall, possible po yan sa may Mimaropa area and also dito din po sa nalalabing bahagi ng Western Visayas. For the condition po ng ating mga karagatan, inaasahan naman po natin na matataas din po yung ating mga pag-alon hanggang 5 meters po dito sa may Surigao del Norte, maging dito sa Siargao and Bocas Grande Islands, Surigao del Sur, Davao Oriental, maging sa may Eastern Samar and sa may Southern Leyte. So may nakataas po tayo na gale warning dyan. Bawal pong pumalaot ang ating mga kababayan. And also, possible din po yung hanggang 4.5 meters naman po ng mga pag-alon sa may Agusan del Norte, sa may Misamis Oriental, and sa may Northern Samar. But other areas naman po or other seaboards ng ating bansa ay meron pa rin pong katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Para naman po sa storm surge or daluyong, pinag-iingat din po natin yung mga kababayan natin sa may coastal areas, dito po sa mga may yellow. So dyan po yan sa may Southern Leyte, Bohol, Cebu, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, maging sa may Camiguin, Surigao del Sur, and sa may Davao Oriental. So possible po hanggang 2 meters na daluyong yung possible na maranasan ng ating mga kababayan dyan within 48 hours. So yun po, possible nga po yung mga banta ng daluyong, malalakas na mga pag-ulan, and malalakas na hangin within the next 3 to 4 days. Kaya sana po'y maghanda at tumutok po tayo sa magiging mga updates ng Pag-asa. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Next update na